Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po natin na isa sa mga ugali ng mga Pilipino ay ang pagiging hospitable o pagiging matulungin. At isa sa mga ugali ng mga Pilipino ay ang mabilis silang magtiwala sa mga kinikilala nilang kaibigan at bilang papapakita ng kanilang pagmamahal, ito'y kanilang pinoprotektahan. Subalit, paano kung isa sa mga kaibigan mo ay isang albularyo? Magagawa mo bang sabihin sa kanya ang totoo na ang kanyang ginagawa na panggagamot ay hindi sa Diyos? Isa ito sa mga tanong na idinulog sa programang Punto por Punto kung saan hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin para sabihin sa kanyang kaibigang albularyo na hindi sa Diyos ang ginagawa nitong panggagamot. Paano kaya ito sasagutin ng ating programa sa Punto por Punto? Pakinggan po ninyo para kung sakali meron kayong may encounter na ganyan, alam nyo na po kung anong sasabihin niyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Ray Joseph, good evening sa iyo, bro. Hello, good evening po, bro. Yes, hello, good evening. Ang tanong ko lang po is, may kakilala po akong isang mananambal. Tapos, ang sa akin lang is, alam ko na po ang katotohanan na dapat ipa-renounce yan. Tapos, parang natatakot kasi ako kapag kung magsasalita ba ako sa kanya tungkol sa katotohanan kasi matatakot din ako pag magalit ba sa akin or kung sakaling mayroon mang attachment sa kanya na masamang espiritu baka i-attack ako. Parang ganun ba? Kung hindi ako magsasalita, magkakasala ba ako? Sa tingin ko sa Santiago 4:17, kung alam mo ang tamang gawin pero hindi mo ginawa, doon ka magkakasala. Kaya kung ang tamang gawin is sabihan siya ng totoo, pero hindi mo ginawa dahil takot ka, baka kanya i-curse, nagkakasala ka sa Panginoon yan. Yan tapos, kung ang tanong ko lang kung mag-react po, ano pong gagawin ko? Before mo siya kausapin, make sure na nakapag-protection prayer ka muna. Gawin mo muna yung kinakailangan, confession, anointing, then rosary every night, then sacramentals, then every morning when you wake up, maglagay ka ng holy exercise oil sa yung senses, then mag-pray ka ng protection prayer bago mo siya kausapin. At kung sakali na i-curse ka niya, i-pray mo lang yung pray to break curses and spells. Problema po dyan, Brother Jando, is hindi po ako pwede dyan tama ba dahil hindi pa ako kasal po sa pari. Civil pa lang po ako. So ikaw hindi ka sabihin mo lang na yun ang narinig ko sa programang Punto por Punto. Kung ayaw niyang maniwala sa iyo, kukontrahin ka niya, sabihin mo lang, sinabi ko lang yun, wag ka sa akin magalit. Basta sinabi ko lang ang narinig ko doon. Ganun ba? Para bang ikaw ang reporter? Parang isiniwalat ko lang kung anong narinig ko. Anong narinig mo? At kung sakali magreklamo yung sino ba nagsasalita dyan? Ayun, pasok ka sa Zoom. Usapin mo sila at silang kakausap sa'yo. Ganun. Sige po. So, ang prayer for protection po, hindi ko po yan pwedeng gawin sa sarili ko. Gawin mo yan, pero kailangan mo pa rin magkumpisal. Hindi naman bawal lang magkumpisal kahit na ikaw ay live-in. Ang bawal daw yung tumanggap ng komunyon. Pero pagkumpisal, hindi po ako tumatanggap.
Oh, magkumpisal, okay yon. Hindi bro, Jando, yung kumpisal, they cannot receive any absolution. Ay, So, ganun ba? yes. So, hindi rin sila pwede unless maghiwalay sila and then kailangan nilang ihanda yung mag-remarry sa tunay na church. Ah, yun. So, Yung pala, yung pala. yes. Nagkakaroon lang ako Ang ibig sabihin doon, pwede ka namang magkumpisal. But don't expect na makakatanggap ka ng absolusyon. So walang absolusyon ka matatanggap, pwede ka magkumpisal. Pero wala kang absolusyon matatanggap hanggat hindi kayo nagpapakasal sa simbahan or hindi muna kayo hindi pa kayo maghihiwalay sa halimbawa, mahal na mahal nyo. Iba kayo kasal, live-in kayo. Magkumpisal ka, walang absolusyon. Best thing to do, pakasalan mo siya or hiwalay muna kayo ng tirahan. Hiwalay muna kayo ng tirahan, wag muna kayo mag-live-in. Pero kayo pa rin. Hiwalay muna kayo at saka na kayo magbalikan sa isang bubong kung kayo ay nagpakasal na sa simbahang Katoliko. Yun ang ibig sabihin nun Pwede kang magkumpisal pero wala kang matatanggap na absolution hanggat hindi mo nagagawa ang requirements na kailangan mong gawin. Tuloy natin. Hindi po kayo pwede kapatid at delikado yan lalo na yung retaliation dahil you're living in a mortal sin for now. Ang kasalanan ginagawa nyo, fornication yon. Yung living or having sexual intercourse outside marriage. And very yan sa simbahan kapatid, grave sin. Grave sin talaga yan. So kailangan po wag kayong magagano sa mga spiritual dahil nasa state of mortal sin po kayo, no? So delikado yung ginagawa nyo mag-aano sa mga tao tapos kayo pala may ganyan sitwasyon, baka ma-retaliate kayo kapatid. So dapat magandang gawin po dito. Asikasuhin nyo muna yung yung kasal ninyo. And before wag kayo mag-communion. You can go to church, magsimba kayo pero don't receive any communion. At even yung confession po kasi sasabihan ka ng pare na siguro pag nag-confess ka, dapat proper contrition yun. Ibig sabihin, kinonfess mo live-in ka, tatanggalin mo yung live-in later. Pero pag hindi, sa susunod, wala na rin. Sasabihin sa'yo ng pare, ayaw mo namang humiwalay sa kalib-in mo So you cannot receive absolution na pagpapatawad. Hindi ka patatawarin ng pare, no? Yung sa ngalan ng Ama, pinapatawad na kita sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So mahirap talaga yung sitwasyon na ganyan, no? Pero kailangan po no? Sabi nga ng isang save your soul and save your wife, your girlfriend pa kayo niyan. Save your loved one, kumbaga. Kapag kayo nag-iisip ng tanggalin ng mortal sin at magpakasal, lahat ng manakikinig ngayon, hindi lang naman nililigtas nyo kaluluwa nyo nililigtas nyo rin ang mahal nyo sa buhay. So please focus on that muna before kayo mag-ano ng ibang mga tao pa. Mag-correct. So, kasi delikado, lalo na yan, delikado po yan, spiritual battle yan, kapatid. Sige po, salamat po. Ayan, dito naman sa pangalawang tanong, ang tanong naman dito, yung kanyang kaibigan, may anting-anting. Kaso nga lang, buhat ng ito'y i-share sa kanya, ikwento sa kanya, may hindi magandang nangyayari. Hindi na makatulog ng normal ang kanyang kaibigan. So ang tanong niya, ano ang kailangan nilang gawin para ma-dispose yung occult involvement na yon ng kanyang kaibigan para mabalik normal na ang kanyang pagtulog, lalo pat hindi na nakakatulog sa tamang oras, kaya siguradong pagod yung katawan. So ito ang kanyang katanungan. Pakinggan natin kung paano ito sasagutin sa programang Punto por Punto. At pagkatapos po nito, isa na naman sa mga katanungan na nasa ating comment section sa YouTube channel, ang ating sasagutin, ang ating bibigyang pansin. So, wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Joseph, good evening. Good evening po, brother. Magandang
gabi po sa lahat. May ano lang po ako, may katanungan. Mhm. Naririnig po ba ako? Yes, go ahead, bro. Yung tanong ko, tungkol po ito sa sa kasamaan ko sa trabaho. Mm. Kasi ganito, may siya, nung simula na nag-share siya sa akin about sa kanyang, may siya kasi, may anting-anting yung mutya ng bulalakaw at sa pangil ng kidlat. Ito. Oo, May sinishare niya. pangil palang kidlat. Oo, kasi sinishare niya sa akin. Meron kasi, brother dyan doon, nakakita na ko niyan. Oo, tapos sinishare niya sa akin. Ngayon, simula nung nag-share siya sa akin, parang parang yung tulog niya hindi na normal. Parang halos gabi-gabi from 2, 3, nagigising lang siya na walang parang binubulabog siya. Tapos ngayon, ang tanong ko lang kung yung yung proper disposal po ba ng pwede po bang kunin ko yun tapos isurrender namin sa pari? Okay, Brother Angel, pakisagot. Naku, hindi basta-basta gawin yon, kapatid, dahil unang-una, yung paghawak pa lang ng mga habak, ng mga anting-anting, delikado yan, lalo na wala kang sa state of grace, and at the same time may proseso po yan, no? Talagang na siya, contaminated na siya, yun na yun. So kasi Opo. yung palang pag mo ng occult paraphernalia niya, mga anting-anting na yan, na-consecrate na yung sarili mo na nasa na yan. Nasa loob na niya yan, no? Ang kailangan po diyan, yes, so okay lang yung kunin mo yung mga pero delikado yun. Kailangan nyo ng ma-diagnose at tumawag po kayo ng exorcist. Wag dire-diretso yan. Pag alam mo, delikado yan. Sabi nga ni Bro Wendell, pag ang isang bagay na ganyan nag-uumpisa na, nagre-react na yung tao, may mga simptomas na, retaliation na, hinaharas na siya ng demonyo, nasa loob na yon. Kasi nga, because of the habak na sinasabi nyo, alam niyo, bago lumala yan, go to exorcist priest and then siya po magsasabi sa inyo talaga. Maghanap kayo dyan sa area nyo. Mayroon po bang kayong mga exorcist priest dyan? Delikado na yan. Nag-uumpisa na siyang sign na yon. Ako, napag-aralan ko yung mga senyalis na contaminated na. So, yun, yung nagigising. Yung iba, hindi na makahinga, nainistorbo na. Yung iba, so depende sa level yan, no? Baka dumating sa level 3 na tinatawag later on, nakakausap na. So, mas mahihirapan ng exorcist priest doon. So, hanggat po, kung kaibigan niyo yun, if you're concerned, wag basta-basta galawin yung sabi nga may proseso diyan pag nandiyan si Bro Wendell, mayroon siyang proseso diyan, kailangan magano ka ng holy water, or at the same time kailangan nasa state of grace ka o wala ka ring baka may third eye ka rin ikaw. So maraming mga diyan, retaliation pagka tungkol sa anting-anting. So hindi basta-basta mag-dispose niyan, kapatid. 'Di ba, napakarami na natin kwento rito. Bit-bit pa lang yung bit-bit niya yung anting-anting papunta sa simbahan. Iba, na-aksidente na sila. Harassment talaga. So, napaka-delikado po ng ng anting-anting, mag-dispose. Hindi ganun kadali, lalo na wala kayo sa state of grace. At ang dyan, wala kayong prayer for protections, lahat-lahat. Opo. Tapos, so, ang isa pa, ang yung problema din kasi hindi siya Catholic, born again siya. Dahil ko lang din, parang nakatikais ko lang din siya kasi siyempre Catholic talaga ako. Tapos parang nakikinig naman siya sa akin. Ang sabi ko, magsimba tayo, magsisimba naman siya. Yung isa pa, dahil born again siya, paano po ba yun? Kasi ang sabi niya, gusto din niyang bumalik sa Catholic. Kasi parang nakatikas ko din siya kung ano ng turo ng simbahan talaga. Ito talaga yung tunay na simbahan. Tapos ngayon, born again siya, paano po?
kung magbalik siya sa tunay na simbahan, magpabinyag ba siya ulit sa sa pari, sa Katoliko? Okay, so in terms of conversion naman, going back to Catholic, depende po yan. Kung dati siyang Katoliko, binyagan, halimbawa, na-convert lang siya sa born again, kumbaga, nabiktima lang siya, pwede na siyang bumalik sa simbahang kumpisal lang. Kumpisa lang. Yes, but hindi mo na siya pwede mag-receive ng communion hanggat hindi siya nagkukumpisal. I-confess yan, apostasy yun, mortal sin yun. Ibig sabihin, tumalikod siya. So, ang dami pa noong kasalanan. Sabi niya sa lahat ng kasalanan niya, general confessions muna siya. Ganun lang naman yung kapatid kasi kung binyagan siya, mayroon kasing born again na yung isinilang sila, tatay nila pastor na, yung gano'n. Opo. Katoliko Pero, naman yung mga parents niya. Dati po ba siyang Katoliko? Oo, kasi yung parent niya, Catholic, tapos parang nag-asawa siya, tapos parang nadala siya ba sa kanyang misis, kaya yung silang dalawa nagpabinyag ng born again. Pero yung wala parent yun. Walang visa po yun, yes. wala. So, ang gagawin yan, maganda po, napakaganda ng mga ginagawa mong tulong sa kanya, kapatid. Opo. Isa yun sa pwede niyang gawin, magbalik loob sa Katoliko, ganun lang kasimple po yun. Bro, Go to confession, sabihin niya sa lahat kay Father at baka i-pronounce niya yung yung pananampalataya, yung I believe in God, di ba? Nandun yung One Holy Catholic Apostolic Church. Baka ipapa-renounce uli yan, uli ng pari yan. Yun lang, kumpisal lang, kapatid. Tapos yung para diretso na. Pwede siguro siyempre magkumpisal siya at pwede siguro na doon na lang niya i-diretso i-surrender yung kuan siguro, yung mga anting-anting niya. Yes, yun ang magiging natin, no? Actually, kung parish priest lang yan, hindi exorcist priest, baka hindi rin alam yan. Much better, pagdating sa spiritual ganyan, mga lahat na nakikinig ngayon, wag po kayong basta gagalaw ng anting-anting, o wag yung basta-basta gagalawin yan, o kung mayroon ka, o may kaibigan ka, wag yung basta-basta gagalawin, delikado po, ang dami nang napahamak dyan. Kahit maliit na bagay yan, ang lakas na tama po niyan sa tao pagka na-contaminate ka niyan. So, pwedeng itry nyo, pag nagkumpisal siya, i-confess na rin siya yung pagkakaroon niya ng habak, ng ganyan. I-confess niya. And then, kung ano yung sasabihin ng pari, sumunod na lang. Pag sinabing, hindi, ayoko yan, di ko alam yan. And then, saka na next step, look for exorcist priest. Itanong na lang yan. Sabi niya ni Father, hindi ko alam yan. Yung tanggapin yan kasi, di ba, hindi naman lahat ng pare alam ang ganyan. So, pwedeng next question nyo, itulungan mo siya na, alam mo, napakaganda ginagawa mo, bro, no? Tulungan mo, sabihin mo, next time, tanong mo kay Father kung may exorcist priest. Sigurado, may kilala yan, kapatid. Opo, sige. Sige po, Brother, yun lang po. Salamat, magandang gabi po. Salamat sa Diyos. Okay. Shout out ko, Berjando, shout out ko muna si Bro Aljan Berjando. Shout out kay Mr. 71 Catholic, no, na napasyal dito sa commensation natin, no, at humihingi siya ng pasensya dahil mayroon po siyang personal na ginagawa ngayon, no. So sa ngayon po ay habang may ginagawa siya, nakikinig pa rin siya sa atin, nagmo-monitor pa rin siya. At shout out daw sa lahat ng mga kasibintuan dyan na napadpad sa ibang channel dahil wala si Bro dyan. Miss niya kayo. Love you, Mama Chup Chup. Berjando. Mama. Meron pa palang ganyan ngayon, Mama Chup Chup? Akala ko inanod na yan. Okay, so mag-move tayo ngayon sa next na teka, okay na ba yun? Brother Joseph? Sinatot ko. Ay. Brother Joseph, okay na ba yun? May follow-up ka? Okay na lang okay na magtanong lang ako ulit kung ano na yung resulta. Okay. Sige, yun lang po, bro. Salamat. Bro Joseph, tama yun. Yung first step nyo, total
interesado naman siya no for conversion going back to Catholic. Sige po, mas maganda yan. First step niya, go to confession and then talk later on. Sabihin niya yung pagtalikod niya no and then later on tungkol dun sa habak, banggitin na rin niya para isahan na lang. Oo, parang nawori din po ako, brother, baka paano kaya kung ano siya, halimbawa yung mga walking process ba, parang natakot din ako ba, baka Hindi. Ang confession, kapatid, tandaan mo, confession is like, it's, ano yan, katumbas ng 100 exorcism. So, mabisa yan kaysa, kasi sacraments yan eh. Pero yun nga no yun ang unang-una don't worry kasi confession yun, walang ma-retaliation doon. Ang kailangan pag alam ni Lord na willing ka na, tutulungan ka naman ni Lord, kapatid. Lalo na ikaw ngayon. Kaibigan mo ba yun, kapatid? Kasama ko sa trabaho kasi every nasa opisina po kami, parang kinatikais ko siya ba. Yun, nakikinig naman siya. Tapos sumasama naman nagsisimba. Yun lang pala, hindi ko din alam na meron pala siyang kasi kasi na ako dyan eh, kasi may konti na din akong kalaman kasi isa din akong lagi, kasi taga Bohol ako, nung nasa Bohol pa ako, lagi din akong nag-attend ng doon sa Valencia kay Father Darwin, parang nakatikais ako. Tapos yun, naalala ko yung kasamaan ko dito, meron palang habak. Yun yung pa. Parang, ano yun, nag-uumpisa na siyang magsimba, kapatid? Opo, nagsisimba na. Nagko-communion na ba? Hindi pa. Parang una siyang communion, sacrilege yun. So, iano niya rin yun, ikumpisal niya yun na hindi siya karapat-dapat na nag-communion siya. That's another mortal sin na dapat niya ikumpisal din. Na hindi siya karapat-dapat, bigla siyang pumunta doon, walang kumpisal. Idagdag niya po yan sa general confession. Yung mga nakikinig ngayon, wag basta-basta subo na banal na hostya. Kailangan siya sa atin muna, sabi ni Apostol Pablo sa unang Corinto chapter 11 verse 27, no? So, isa yun ikumpisal niya. Yun ang first step po. Pangungumunyon niya, apostasy, yung pagtalikod niya, pagkakaroon niya ng habak, tapos lahat ng kasalanan na dapat niyang ikumpisal. Yun ang first step. Stop receiving communion muna po. Yes po, bro. Salamat. Okay, yun na lang, bro. Maraming salamat sa advice. Magandang gabi ulit. Salamat sa Diyos. Okay, yan. So, thank you sa iyo, Brother Joseph. Ayan, so ang atin namang bibigyan ng kasagutan ngayon na tanong mula sa YouTube channel natin, ito ay galing kay Melba Pakudan. Sabi niya, laking tulong explanation mga CFD watching from Benguet. Pero tanong ako, may napanood kami kahapon paring babae. Totoo ba yon? Nag-Station of the Cross pa. Yung paring babae, yun ay sa Aglipayan. Filipinista. Ayun, Philippine Independent Church. Iglesia Filipiniana Independente. No, yun ay Aglipay. Aglipay yun yung mga paring babae. Hindi po allowed sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang paring babae. Ayun. So, yun ang ating kasagutan dito kay Melba Pakudan. Atin naman isno ngayon, baka may tanong sa atin ito sa WhatsApp, ating sasagutin sa pagkatapos nito. Ayan, so sa WhatsApp naman po tayo. Ito ay galing sa cellphone number 9166. Sa WhatsApp natin, ito ang kanyang message. Magandang gabi po sa inyo. May ilang katanungan lang po ako. Katanungan siguro ito, no? Tungkol sa pangungumpisal. Kung sakali ba na nagkasala ako sa isang tao, tapos ko nang naikumpisal ito, may saysay pa ba na humingi ako ng kapatawaran sa tao kung saan ako nagkasala? Siyempre, napakalaking saysay nung humingi ka ng tawad sa taong kung saan ka nagkasala. Ang ano lang natin dito is kung sakali na hindi kanya patawarin, ano? Hindi kanya patawarin,
Yaan mo na lang. At least ang mahalaga, humingi ka ng tawad. At kung sakalin, at doon naman sa side naman sa hindi nagpatawad, huwag nating kalimutan ang sinasabi sa Mateo 6:14 hanggang 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So yan ang ating kasagutan sa kanyang katanungan. Maraming salamat po.